Ang kwento ni Samson ay bahagi mula sa banal na digmaan sa pagitan ng sinaunang Israelita at Palisteo na nakahalaw sa banal na aklat ng Biblia. Ayon sa banal na aklat, ang kwento ni Samson ay kwento ng pakikipaglaban at kwento ng pag-ibig na sa huli ay siya ring nagpabagsak sa kanya. Bahagi ito ng mga kaganapan ng di pagkakaunawaan ng Israelita at Palisteo na humantong sa mga digmaan maging hanggang sa ngayong kasalukuyan. Si Samson ay isang hukom na nanguna at nagligtas sa bayan ng Israel mula sa pang-aapi ng mga Palisteo. Ang panahon ng mga hukom ay tumagal sa humigit kumulang 350 taon. Si Samson ang ikapitong hukom at pinamunuan niya ang kanyang bayan sa loob ng 20 taon mula 951 hanggang 931 bago si Kristo. Ang kwento ni Samson ay nakasulat sa aklat ng mga hukom sa banal na aklat ng Biblia, mga kabanata 13 at 16, at kahit na kaunti lamang ang naitala tungkol sa kanyang papel sa pamumuno sa mga Hudyo, ang mga taludtod ay nagkukwento ng maraming kwento tungkol sa kanyang malaking lakas at iba't ibang labanan niya sa mga sinaunang Palisteo. Kahit sa kanyang kabataan, ipinakita ni Samson ang kahangahangang lakas ng katawan. Isang araw habang naglalakad siya sa kagubatan, may isang leon na sumalakay sa kanya, kaya't pinatay niya ang leon gamit ang kanyang mga kamay. Nang mapagtanto niyang pinagkalooban siya ng lakas na ito upang tulungan ang kanyang kababayan, naghanap si Samson ng pagkakataon na makipaglaban sa kaaway ng mga Hudyo, ang mga Palisteo. Sa loob ng 40 taon, labis na nagdusa ang mga Hudyo sa ilalim ng mabibigat na kamay ng mga Palisteo. Hanggang sa wakas, si Samson ay tumindig. Masyadong mapagkumbaba si Samson upang pamunuan ng isang hukbong Hudyo. Nagpasya siyang siya mismo ang maghihigante sa kanila sa pamamagitan ng pagkikilahok sa mga personal na labanan, pagpapahirap sa kanila at pagpigil sa kanila sa panggugulo sa mga Hudyo. Simula siyang maghanap ng mga paraan upang makipag-ugnayan ng malapitan sa mga Palisteo. Ayon sa banal na aklat, sobrang mapagkumbaba ni Samson at sa loob ng 20 taon ng kanyang pamumuno, hindi siya kailanman ng abuso sa kanyang posisyon sa pamamagitan ng paghingi ng sinuman na gawin ang anumang bagay para sa kanya. Ang mga kasulatan ay nagsasalaysay ng maraming iba pang kwento na kinasasangkutan ng lakas ni Samson. Isang gabi, nang siya ay naglalakbay sa Gaza, isa sa mga pangunahing lungsod ng mga Palisteo, pinalibutan ng kanyang mga kaaway ang mga pader at sinirado ang mga pintuan na naglalayon na atakihin at patayin siya sa umaga. Nahulaan ni Samson ang kanilang masamang balak, kaya't siya'y bumangon sa hating gabi. Inalis ang 2 higanting tarangkahan. Inilagay ang mga ito sa kanyang mga balikat kasama ang mga bisagra at dinala ang mga ito ng malayo. Inatake niya ang mga Palisteo at pinatay ang napakarami sa kanila. Nagtipon ang mga Palisteo ng isang malaking hukbo at nagkampo sa bayan ng Lehi sa Judea, kung saan nagtatago si Samson. Nagpadala sila ng mensahe sa mga Hudyo na nagbabanta sa kanila na ibigay si Samson o patayin sila. Nang ikinuwento ng mga takot na lalaki ng Juda kay Samson ang banta ng mga Palisteo, hindi siya nag-alala. Sa mungkahi mismo ni Samson, tinali nila siya at tinala siya sa kampo ng mga Palisteo.
ang mga masayang Palisteo ay tumayo upang dakpin siya. Ngunit sa sandaling iyon ay pinunit niya ang mga tali na parang sunog na lino. Kinuha ang unang bagay na nakita niya, isang panga ng asno, at pinatay ang 1,000 lalaki. Pagkatapos ng kahangang tagumpay na iyon, napagtanto ng mga Hudyo na si Samson nga ay pinili ng Diyos upang pamunuan sila at itinalaga siya bilang hukom sa kanila. At dahil sa pangyayaring iyon, ay lubos itong ikinagalit ng mga pinuno ng mga Palisteo. Subalit, nagbigay ito ng dahilan upang katakutan siya ng mga kalaban at huwag nang gambalain ang kanyang bayan. Hanggang isang araw sa kasaysayan ng banal na digmaan ay pinagkanulo siya ng kanyang mahal na si Delilah. Isang araw, ang mga Panginoong Palisteo ay lumapit kay Delilah at inalok siya ng malaking kayamanan kung matutuklasan niya ang lihim na lakas ni Samson. Sinabi ni Samson kay Delilah ang kanyang lihim na ang kanyang mataas na buhok ang pinagmumulan ng kanyang lakas, at sa oras na ahitin ito ay magiging katulad siya ng sinumang tao. Agad tinawag ni Delilah ang mga Panginoon ng mga Palisteo sa kanyang bahay. Nang natutulog si Samson, isa sa mga lalaki ang nagputol ng kanyang mga hibla ng buhok, at pagkatapos ay nahuli nila si Samson dahil nawala na ang kanyang lakas. Ang mga malulupit na mga Palisteo ay inalisan siya ng mga mata at dinala siya sa Gaza na nakagapos. Nagtipon-tipon sa malaking bulwagan sa Gaza. Nagdaos ng isang malaking piging ang mga Palisteo upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban kay Samson. Sila'y umawit at sumayaw, nagpasalamat sa kanilang mga Diyos sa pagbigay sa kanila kay Samson. Pagkatapos, tinawag nila ang bulag na si Samson upang aliwin sila. Pinahirapan at malupit na pinahiya. Hindi niya matiis ang kanilang magaspang na mga biro at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Lumiko siya sa kanyang gabay at sinabihan niya na ihatid siya sa mga haligi upang makasandal at makapagpahinga ng sandali. Si Samson, puno ng galit at sakit, ay nanalangin sa Panginoong Diyos na ibalik sa kanya ang kanyang lakas sa pagkakataong iyon. At bigla, muli niyang naramdaman ang lakas sa kanyang katauhan. Inihampas ni Samson ang kanyang mga kamay. Biniba ang mga haligi na sumusuporta sa gusali. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang mga pader at bubong. Winasak ang buong gusali. Bawat isa sa mga Palisteo, kasama na si Samson mismo, ay napatay sa malaking pagbagsak. Sa araw na yun, pinatay ni Samson ang mas maraming Palisteo kaysa sa buong buhay niya. Pagkatapos, dinala ang kanyang katawan pauwi at inilibing siya sa lupain ng kanyang ipinaglaban ng buong tapang. Si Samson, ang kinikilalang hukom ng mga tao ng Israel sa loob ng 20 taon. Si Samson ay bumagsak at nahuli ng mga Palisteo. Inulag at pinagtawanan ng kanyang mga kaaway dahil sa isang babae. Ang sobrang pagmamahal at tiwala niya sa kanyang babae na si Delilah ay naghatid sa kanya sa kanyang katapusan. Nagtapos ang buhay ni Samson nang ibagsak niya ang mga haligi na sumusuporta sa gusaling dinalhan sa kanya, na ikinamatay niya at ng libu-libong mga Palisteo sa loob. Si Samson ay isang dakilang hukom na namuno at humatol sa kanyang bayan tulad ng Diyos mismo na may perpektong katarungan. Ang kanyang mga turo ay patuloy na nagbigay inspirasyon at gabay sa mga Hudyo kahit matagal na siyang pumanaw
kaya't itinuturing na siya ay tunay na namuno sa mga taong iyon. Bukod dito, ang takot na kanyang ipinasok sa mga Palisteo. Hanggang dito na lamang mga kapatid, maliwanag na babae ang dahilan ng pagbagsak ng isang bayani na ito. Pinapakita sa kwento na ito na ang mga babae ay may malaking bahagi na ginagampanan sa pag-angat at pagbagsak ng mga kilalang tao sa kasaysayan at maging sa mga kaharian. Hanggang sa susunod na kwento ng mga kasaysayan ng mga digmaan sa ating daigdig.